Let's continue to study our lesson sa discipleship. Discipleship A to Z series. O niya ang title karong buntag mga kaigsunan, What does baptism mean? Unsa may pasabot aning baptism? Kining baptism is a very simple topic. Simple kay siya, pero sa iyang kasayon, gihimo siyang complicated kay gihimuan maglaing doktrina kabahin sa baptism. But the right doctrine gyud mga kaigsunan aning baptism, this is not part of salvation and it is not sprinkling because baptism is immersion, baptizo, pasabot ilubong gyud. Dili pwede nga ipatong lang or buuan lang. Kinanglan ilubong gyud, mao na meaning anang baptism. So karon atong istudyuhan mga kaigsunan, unsa may pasabot aning baptism? Unsa may lain nga explanation nga pwede natong ma-learn para mapasa po nato ngadto sa atong disciple. So mamarugta and then let's pray first before we proceed to our point. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, Lord, opportunity to learn more about baptism. I pray that you bless your people, their Father, with wisdom. Help us, Lord, that we could be trained and we could be an effective discipler. And I pray, Lord, that as I teach your people, oh God, I pray that you please use me. Be the one to talk to us, oh Lord. So please, Lord, allow me, oh God, to preach your word to your people this morning. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. So what does baptism mean? Ang tubag mga kaigsunan, a symbol of the gospel. Baptism is a symbol of the gospel. So meaning, walay laing gi pasundayag ang baptism kundili the gospel of the Lord. Amen? Ang gospel sa Ginoo mga kaigsunan. So magtuyok-tuyok ang atong lesson ani sa gospel. Kay dili pwede walay baptism kung walay gospel. Dili siya pwede mo stand by itself ang baptism. Kay ritual na gina. Kung panalitan wala ang gospel sa Ginoo o niya naa doktrina sa baptism o niya kanang walay focus ngadto sa kaluwasan nga gospel of the Lord Jesus Christ, ritual. It is just a ritual. It is a part of kaning tradition. So dili ni siya tradisyon kundi kuan gani siya importante ni mga kaigsunan nga dapat buhaton sa simbahan kay duha ra maguna ang kuan ordinance of the church. Duha ra gyud. Lord's Supper o baptism. Unya kani nga mga ordinances sa church mga igsoon kanang nahimo ni siyang importante because it pictures, it symbolizes the gospel. Ang pasabot anang symbol, mura magibuhat nimo pero naa kay gi-project. Amen. Naa kay gibuhat pero naa kay gipakita nila. So nahimo siyang symbol. Palitan ng emblem. Ipapilit diha. Pag makakita ka na, mahinumduman nimo ang kanang grupo. O kanang mga logo. Symbol man na. So pag makita kag logo, makahinumdum ka sa grupo or kumpanya, mahinumduman nimo. So importante na siya. Amen. Importante na sa church. So that is our symbol. Amen. Ang kaning baptism. So if we don't do baptism, wala tay gi-project. Amen. So baptism mahimo na siyang importante because naatay gi-symbolize. So, ang importante ani, ang gi-symbolize niya. Unsa may importante? The gospel. The gospel is the very important factor aning baptism. Kay without the gospel, there is no baptism. Kay unsa may iya i-project? Amen. Unsa may iya ipakita? Unsa may iya ipasundayag? Wala. Unya way laing gipasundayag ang baptism ug ang Lord's Supper. Unya karon atong topic is baptism man. So,
arita, atong isgutan, una, mga kaigsunan, the gospel. Kay ang iyang gisymbolize is the gospel man. So, atong isgutan, ang gospel. So, letter A, aning ato ang aning ato ang lesson karon, the death, burial, and resurrection of Christ. Maunay gisymbolize. Because many people nowadays, mga kaigsunan, even before, wala gyud kay bawog unsa gyud ning gospel. Daghan mga tao nga nagtuo sila, gospel is the word of God. Gospel is the good news. Gospel is kuan kanang dili gyud tumbok ba nga unsa gyud ang gospel. Now, here is the gospel. The death, burial, and resurrection of Christ. Mao na siya gospel. Wala na laing pang mensahe nga nalangkob diha sa gospel. Maora gyud ang tulo. Amen? So, ang baptism, diha, nag-represent ka na. Ang pagkamatay, pagkalubong, o pagkabanhaw ni Kristo, maunay gi-represent, gi-symbolize sa baptism. Now, in 1 Corinthians, chapter 15, verses 1 to 4. 1 Corinthians 15, 1 to 4. The Bible says in verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. The gospel. Amen? Gi-declare ni Apostle Paul. Ingon siya, I declare unto you the gospel. So diri sa 1 Corinthians chapter 15, gipaila-ila ni Apostle Paul ang pinaka-importante sa tanang mensahe. You can preach peace, you can preach generosity, you can preach a lot of things from the Bible, but without the gospel, mga kaigsunan, all of those messages are useless. Kay maunay ang sinugdanan sa unsa may patubuon kung walay natanom? Unsa may paligunon kung walay natukod? Ug di adiri ang patukuranan. Dapat madawat gyud nato sa atong kinabuhi ang patukuranan. This is the foundation of everything. Mo na gi-symbolize sa baptism. And that is why baptism is very important gyud, mga kaigsunan. Ordinance gani. Amen? Ordinansya. So, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So, dili lang ni kay hisgutan lang nato, kundili, ato gining barugan. So, sa man nato pagbarog aning gospel, ikinabuhi nato. Unya kay gibarugan man nimo, isugid pud na. You need to share it. Isud kaya na nga, diha ka nagbarog niya, wadyo kay, di ba? Nagyo kay i-share gyud na nimo. Dapat, naay makahibalo na nga, mo na gibarugan nimo, mo na imong baruganan, mo na stand nimo as a person, as a Christian. Kay, pag mayon baya ka Christian, kuridas. Kuridas. Parihas tanan. Bumita na, inig ka ng, mura ba o ka ng census sa mga religious ka ng group. Pag ka Christian, kuha na kuridas na. Apil na ang Katoliko, apil na mga Protestant, apil na ang kanang tanang klase. Christian, basta di ka Buddhist, kay Christian, Buddhism, o kanang Muslim. May pa ang kanang Buddhism, kay sulid pa, Buddhist. Muslim. Solid, pero ang Christian, tunga na niya na diha ang tinuod nga mensahe. Nga naman, Christians are the one who claims that they are Christ. Iya siya sa Creator. Ang nag-iya. So mo na dapat pag mo claim ka that you are a Christian, iya ka ni Christ. And you know where will you go after you die? Kay daghan kayo, mo ni ilhanan mga kaigsunan ang gospel, diri ni gi-identify kung kinsa gyud ang tinuod na Kristohanon.
Amen? Mao na nga importante kayo masabtan gyud ni ang gospel diha nagsugod kay mao ni ang gi-symbolize sa baptism. In verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Unsaon nimo pagkalimot anang imong giparugan? Amen? Kaya daghan kay mga tao nga giwitnessan nimo unya pagkuman ni dawat baya, nagampo gud mo. Pero nganong pag naagian na pud siya lain nga Kristohanon, unya sulminingon na pud, wa naman sad kahibaw. So ang iyang pag-believe in vain. Mula ang kanang mga area ingon na ala daghan na kay nag-visit diha nya balik-balik unya lain na pud nga tawo gi-visit na pud unya gi-witnessan na pud wa na sad siya kahibaw. Ngano mura na siya naagiag hangin. Muna importante, discipleship. Balikan yun na nimo, kaya di na siya kasabot one time. Kasagaran ka ng pagtuo nga way kapuslanan, kausaran na nimo giistoryahan. Unya, ang requirement ana, barugan yun na nimo. Sa dihang imo nang nadunggan, imo gituhuan, gidawat nimo, barugi! Ang saan nimo pagpabarog kung wat nimo baliki? Mura ka gada o haligi niya, mura butang diha, wala mo gipabarog. Lain makakuha na, isugnod na na. Way kapuslanan. Kaning Bible, this is very important, pero for those who do not understand this is just an ordinary book. Pero para nato nga mga Kristohanon nga nakasabot, this is very important. Instructional book ni how to live correctly or righteously in this world. This is a very important guide for us. Amen? So parihar sa na mga kaigsunan. Yan ang ebanghelyo ka gibuhat ni Christ sa cross. Many people knew it. But not those people nga nakadungog, nakasabot tanan. Amen? So diha musod ang discipleship. Dapat imo gyud na siyang itudlo gyud, dapat dili na madili maangkon sa usa ka tawo ang kanang pagtuo nga way kapuslanan. Amen? Mao na nga iwali gyud, itudlo gyud, unya kinanglan mahinumduman gyud. So mao ni ang kaning discipleship, the simplest, the best. Ayaw i-complicate ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ayaw pabilib mga kaigsunan. Nganong utudlo magkag-Hebrew nga di masabtan. No? Ang Greek word ani, ang Hebrew word ani, sama na kapuslanan ana nga di man na nila magamit. Correct? So muna importante kayo nga i-simplify nato. Kay mao na ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo. I-simplify ang lisod. Kaya ang importante ani, masabtan. Dili siya malabay lang. Amen? Muna nga, kung doon ay word diha nga, palitan English o niya, muna lisod siya, sabton ba? Di siya common bitaw? Explain it. Kaya dili nga, magngiga, mayuha, English pa ka da. Di man importante kung giunsa nimo pag kamaayo nimo nga mo share, ay importante nasabtan ba sa imong gi-sharean. Muna importante kay this is the message that people needs to hear and understand. Amen. So ang atong bantayan nga ang gipasundayag mga kaigsunan nga gospel dapat dili siya mahog nga way kapuslanan. Kani mo'y atong bantayan in memory. Kinahanglan mahinumduman nga usa ka adlaw ni dawat ko. Mabitaw na nga naatay pagkahimugso. Kay bawo jud kag kanus sa kanahimugso. Usa na nga imong ipahibalo sa imong disciple kung kanus siya tinuod gyud niya ayog buot nga di oy nataw ka adtong kuan ikaw mo magbuot. Siya mo nakibaw kanus agad siya na himugso gyud. Kanang imong lista diha posible para nimo ni dawat na siya pero sa iya kasing-kasing wala pa. Di man kakaybaog na luwas na ba na imong gisiran og wala
ang nakaibaw, ang katong naluwas. Kay diha pa siya na ay kanabitong na-open ang iyang mind. Nahimo na siyang anak sa Ginoo, meaning na-open ang iyang mind sa pulong sa Dios. Kay diha man na nimo ma-feel good kung luwas bagyog ka, kung naa kay kanabitong longingness sa pulong sa Ginoo. Kay kanang mga pagtuo nga way kapuslanan, wa man na tinuod na luwas. So wa gyud na sila love sa Bible. Kung usaw na mo pakaon diha, di man na nako pagkaon. Di yun na kanon. O kamuron o, dalitan mo diha, mahalon pa kayo, mahal pas bugas, dog food. Mukaon mo. Di ba? Dili na nimo pagkaon. Ganong kaunon man na nimo. Bisag unsa pa na kamahal, bisag unsa pa na ka-precious, that is not for you. Pero kita nga mga Kristohanon, mapuslanon kayo because this is our food. Our spiritual food. So diha ka makasabot mga kaigsunan, unsa ka importante ning pulong sa Ginoo. So asa man nato ni bantayan sa atong pagtudlo. Kay diha sila maluwas, pinagi sa Ebanghelyo, so dapat makasabot gid sila, may numduman na nila. Kanang pagtuo nga dili tinuod, mo nay ato ang mo nay kontra nato. Amen. Mo nay ato ang bantayan, mo nay ato pildihon. Verse number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Even Apostle Paul accepted the Lord Jesus Christ. So meaning to say, kaning discipleship, mga kaigsunan, dapat na personal experience yun nimo. Ang discipleship. So, ang Ebanghelyo, gitudlo, giwali, gidawat po ni Apostle Paul, ikaw nga nag-share, nakadawat na po ka, imong gi-share, how that Christ died for our sins according to the Scripture. So, unang part sa gospel is that Christ died. So, usana ka-importante kayo nga gi-project, nga gi-symbolize sa baptism that Jesus Christ died. So, naamay namatay, ang sunod mga kaigsunan nga nahitabo, and that He was buried, the second part of the gospel. And that He rose again, the third part of the gospel. Kano siya na-rose again? The third day, according to the Scriptures. Dili ni hisgot lang. We have a proof. Mo na nga, you should be 100% believer of the Bible. Kay mao ni atong gibarugan, mao ni atong gi-share sa mga katawhan. Amen? So, the death, burial, and resurrection of Christ, mo na gi-symbolize sa baptism. Sige na mong kadungog ani, ang question mga kaigsunan, ni sink in ba? This is not new to us. You've heard this a lot of times. Pero ang dakong question magud, nganong wa pa man na share? Because remember again, this is a battle. When you handle the Word of God, sometimes mura siya og kanabitong deceitfully. Nganon nahimo man siyang deceitful way of sharing the Word of God. Because there is another motive in your heart that makes you satisfied. Nga ka na lang, nakatudlo ka, satisfied na ka. No, this is not to satisfy you. Kinahanglan ang masatisfy mga kaigsunan sa atong pag-share sa pulong sa Ginoo is God. Na-satisfy ba ang Ginoo? Dili kay na-satisfy ka nga, katudlo dyan ko, satisfied na kay ka. Ayaw. You are losing the battle. Kailangan i-make sure nimo nga, kailangan masatisfy yun ang Ginoo sa ato ang pag-share sa iyang pulong. So it should be in accordance to His will. Muna na according to the Scripture. Muna importante kay mga igsoon nga, ang lesson gikan yun sa imong heart, gikan sa Bible, na sa imong heart, i-share nimo. Amen? Dapat biblical yun. So,
The death, burial, and resurrection of Christ, mo na gi-symbolize. Because baptism is a symbol of the gospel. Ikaduha. The likeness of the gospel. Gingon ana pag-represent o pagpakita sa Bible, mga kaigsunan, ang baptism. The likeness of the gospel. Hello? So nasabtan na nato. Unsa ng gospel? Unsa kini ng gospel? Unsa ang gospel? Death, burial, and resurrection. O ang atong topic karon is baptism. Okay? So baptism. Atong gisgutan ng gospel because baptism symbolize the gospel. So, according to the Bible, mga kaigsunan, ang kaning baptism, gipasundayon siya, the likeness of the gospel. Naagi na sa verse, atong ablihan, Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 5 and 4. Unahon na to ang 5, unya dayon moatras ta sa verse number 4. The Bible says in verse number 5, "For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection." So when you get baptized, you are planted together with Christ. Gilubong. Immersion. So ang illustration nga gigamit sa Ginoo is planting. Asa mo kitag planting, mga kaigsunan, nga wa nimo gilubong. Wa na giplant. Di ba? I-plant, ilubong yun na. So we are planted together in the likeness of His death. So baptism is likeness of the gospel. The likeness of the gospel. So gatutok yun sa gospel, mga igsoon. Amen? Unsa ganitong gospel? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Very simple. And then the Bible says, we shall be also in the likeness of His resurrection. So, kaning pagkalubong nato, together with Christ, kay in the likeness of His death man. So, sa dihang ni dawat ka sa Ginoo, the old nature died. We are crucified with Christ. Amen? Namatay ta uban ni Kristo. Unya, pagpabaptize sa tuwa, gilubong sa ta uban ni Kristo. Planted. We are buried with Him. Also in the likeness, we shall be also in the likeness of His resurrection. So, kano sa man ni mahitabo? Kaning in the likeness of His resurrection. Inigadto na natog langit? Dili pa. Balik ta. Mo nagiunan nato ang 5. Deray, verse number 4. Samtang karon buhi pa ta. Gi-promise na sa Ginoo, there should be newness of life. It goes verse number 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Gilubong kita uban ni Kristo pinaagi sa bautismo. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, that is resurrection. So sama sa pagkabanhaw ni Kristo, ang gigon sa Bible, mga igsoon, even so we also should walk in the newness of life. This is a Christian walk. Amen. 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 Muna importante kayo. Baptism is the likeness of the gospel. Namatay na atong old nature, unya pagkahuman mo na i-picture out. When you got saved, namatay atong old nature, gilubong na uban ni Kristo. Unya pagkahuman paglubong uban ni Kristo, mga kaigsuonan, nabanhaw ang pagpasabot ang pagkabanhaw samtang naapata din sa kalibutan, ang pagkinabuhi nga bag-o. Amen. Mo na pag ikaw na-baptize na ka, be aware and beware. Dapat aware ka, unya mabilantayon ka. Di nila kay be aware, unya wa ka nag-beware.
the devil is already planning to destroy you. Sa diya wa pa ka naluwas, kauban man mo. Pero sa diya naluwas na ka, iya na ka sa Ginoo, kontra na mo. Unya kinsa may hilabtanon? Si Kristo o si Satanas? O mo na magbantay ka. Nalimag ka sa dihang wapatan na luwas, gipakamatyan ta sa Ginoo. Amen? Nya sa karon na luwas na ta, giyahan ta sa Ginoo. Ang yawa, di mo sugot. Mo na nga gubat kayo ni Kristohanong kinabuhi. So, hinumdumi na, like as Christ was raised up from the dead, even so we also should walk in the newness of life. Mo na waling baptism, pag once na baptized na ka, hinumdumi, the likeness of the gospel. Unsa na itabo, no? Mo dito. So mo na atong kiba nga makahinumdum na inta. Unsa ning baptism? Namatay ko, kay gidawat na ko si Kristo, the old nature died, I was buried together with Christ. Unya ang resurrection nagrepresent na siya sa paglakaw sa bag-ong kinabuhi. Pangita ana sa imong kinabuhi. So kanindot na di ba imong itudlo sa imong disciple? Mag-expect kag bag-o. Bag-ong panginabuhi. Yung sa una nyo pagtudlo, nagyapon muskaraan. Tira ba mo amen? Kung sa mga bag-ong panginabuhi, na kinanglan, libre ka para sa Ginoo. Anytime, anywhere. Walay, but wait, Lord, I'm busy. Di ba? There's more. Lord, I'm busy. Dapat libre ka para sa Ginoo. Mo na gitawag newness of life. Karon bitaw pandemic, new normal. Lahi gyud oy. Kay kung wala pa ta ana na niagig pandemic, ang new normal nga gitawag karon abnormal. Di ba abnormal nga musige kag butang og hapin anay imong dagway? Hello? Tabunan pang baba, tabunan pang naong. Di ba abnormal? Pero that is the new normal. Wala na shake hands. It is so abnormal nga, hasta imong loved ones, you cannot hug. Magkita mo. No, maghimamatay mo ba, family? You cannot shake hands, you cannot hug. Bisag biso-biso na lang. That is the new normal. Unya kung wala ng pandemic, unsa may tawag ana? Abnormal. So kita sa atong pagkakristohano na atay new normal. The newness of life. Abnormal na siya para sa mga dili kristohanon. Pagka-abnormal nimo, di ka mainom og beer? Ka-abnormal. Anong inyong kinabuhi? Luya ninyo. Di mo ka-disco? Kalingaw, ana. Well, newness of life. Na a new normal nga nahitabo sa atong kinabuhi. Para sa mga wakasabot, that is abnormal. Unta karon, ino pag face mask, ino nga pag social distancing, duwa-duwa. Wa man sila kasabot kay para nila abnormal man na ang unang pugson man ta. O yung makubid bitaw. Di ba? Pag maigo na, makasabot na, unsay rason ganong nay social distancing. Sa diyang maigo na sa COVID, diya pa makasabot ganong nay face mask o kanang face shield. Come on. Kung saan sa Kristohanon, newness of life, new na Ginoo, you need to look for it.
You need to have it in your heart, the newness of life. Kinahanglan magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Unya wag gyud gibuhat sa Kristohanon. Naguba ang kinabuhi, ug diha pa ka magkuan. Magreklamo. Kung kanus ako na Kristohanon, wag ka kasabot newness of life. Tanaw sa mga tao, kinahanglan mahimo kang abnormal. Because you have the new normal. Bago imong normal. Para nila, abna. Nakita po ng mga Kristohanon, kinala, abtik ta. Mamla niyo na Ginoo. Be vigilant. Be sober. Amen? More new life. Importante kayo, kamahibaw na to. Ikatulo, not only the likeness of the gospel, mga igsoon, like figure pa yun. The like figure of the gospel. Gibalik-balik yun na sa Bible, mga kaigsunan. Pag-represent sa gospel, kani siya, this is very, kuani siya, kanang tricky kayo, kay gigamit ni sa mga uban nga mga nagtudlo, lain nga mga baruganan, nga kani nga verse, kani nga lesson, kani atong ikatulo, gigamit nila nga ang baptism makaluwas na. Aritas 1 Peter. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Unahon na itong 21, unya mo balik ta sa 18. Para masabtan na to nga verse. 1 Peter chapter 3, verse number 21. English Bible, the like figure. So, underline that word, the like figure. Kay mo na siya atong key. So, doon ay gi-symbolize. Sama sa. So, doon ay gi-hambing ba? Okay, nasabtan na to? English Bible, the like figure whereunto even baptism that also now save us. Now, kung diha na ka nakatutok, even baptism that also now save us. Patay imong salvation. So, bantayan na ninyo. Kay kung anak na ka, diha naman sila ni kuha. Tanawa, baptism that also now save us. Kano sa nag-start? Kay kung imo na sabton ba? O karon makaluwas na ang baptism. Kano sa nagsugod? Muro ba? Karon pwede na makagawas ang 15 years old. O kano sa nagsugod? Gibalita gabi eh. Hello? O kana, kano sa man nagsugod? Nga makaluwas ng baptism. Ayaw ibuwag ng the like figure. Kay naa siya'y kanang gihambingan, naa siya'y gi-symbolize. So the like figure, ang kaning baptism, that also now save us. So unsa may makaluwas? Ang baptism o ang gi-symbolize? Ang iyang gi-like figure. Unsa man na figure? The gospel. Amen. Amen. In the like figure of the gospel, even baptism that also now save us, mo na siya ang gipasabot anang baptism that save us. Kay ang gi-symbolize sa baptism, which is the gospel, is the one that can save. Dili ang baptism ang gipakita, ang kanang giingon the like figure. Amen. Nasabtan ninyo? Kay kung imo lang tan-awon mga kaigsunan, unya di pag yun nimo padayunon, unya magbantay mo anang open close parenthesis. Unsay pasabot anang open close parenthesis? Additional explanation. Pero kung imo nang kuhaon ng open close parenthesis, tanawa ha, akong kuhaon ha, the like figure whereunto even baptism that also now save us by unsa man? By baptism? No, by the resurrection of Jesus Christ. Ano magbantay mo, baptism cannot save. Ang iyang gi-symbolize mo ay makasave. Wa may resurrection kung walay gospel. Because resurrection is part of the gospel. Death, burial, and resurrection.
Unya gibautismuhan ka sa hulagway sa gospel. Gisimbolize, gipakita. Amen? Muna, additional explanation, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God and newness of life. Amen. Amen. Clear conscience is the newness of life. Nahitabo siya after baptism. Amen. Pero ang baptism, di makaluwas, so kinahanglan maluwas usa ka, una ka magpabaptize. So nasabtag yun ninyo, kay diha mo kung anon yun kanang atakihon ba nga, di makaluwas ng baptism, na-verse, oh. Di makakaklaro na, ano sila magsugod? Even baptism that also now save us. O saan man mo pagpuban? Di na nakuhubaron. Ako kapasabton. Amen. Ang makaluwas, ang gisimbolize sa baptism. So asa man na? Wa man na nakaabot diha, the like figure. Sa verse number 20, which sometime, another explanation na siya about Noah. Okay? Sa verse number 19, by which also, so another explanation, sagi the like figure. So pareha ra na, by which also, which sometime, ug kaning the like figure. Pareha ra na, dunay gi pasundayag, dunay gi explain. Unsa man gyud gi explain? Mao ni ang 18. That was the verse number 18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death, gospel ha, in the flesh, but quickened by the Spirit. That's the gospel. Are you following? Gospel na. Gipasundayag. Amen? In the like figure of the gospel, ang baptism. So baptism is not the one that saves, but the gospel. Kay kaning 18, mao ni ang gi-explain sa 19, mao ni ang gi-explain sa 20, ug mao pa ni gi-explain, gipasabot sa 21. Kanang si Kristo nga namatay, unya gilubong, nabanhaw, unya sa verse 22, kung imo pa nabasahon, who is gone into heaven, di balik na gadto sa langit. Amen? So karon, klarohon na to balik. O sa may makaluwas, baptism o gospel? Gospel. Ay magpadala ato nga portion. Baptism that now also save us. Say makalibog na magakaigsunan. O kamo wa mo naglibog pagkuan na. Ingon si pastor, dili ako giingon ang Bible. Kaya kung imo yun ang ipugos gyud nga makaluwas ang baptism, pagkadaghan ng bersikulo, kontrahon nimo. Pagkadaghang bersikulo, balion nimo. Amen? So very clear that the meaning of baptism, ang pasabot anang baptism, mga kaigsunan, it symbolize the gospel. And the gospel is the death, burial, and resurrection. Atong i-review para mas maklaro na to. What does baptism mean? There's only one. A symbol of the gospel. It symbolizes the gospel and there is nothing else. Amen? Wala na ilain pa. So, unsa man ang gospel? The death, burial, and resurrection of Christ. Wala na ang gospel, mga igsoon. We can say, the Word of God. Yes, it's in the Word of God. But the truth, yes, that is the truth. Pero di rin mo pwede, ingin lang the gospel is the truth. The gospel is the Word of God. Sayop na siya nga, dili na siya sakto, nga 100% correct, nga answer. Kay, you are so broad. Dapat specific. Kay, gospel is a specific message. We are saved by the gospel. Specific na. You are saved by the Word of God. Asa kang basa sugod, Genesis. Kano sa kamaluwas? Hello?
Na niya, pag-abot sa Revelation, nalibog na ka. Pero hindi ka kasabot. You need to have the gospel first so that you can understand the Bible. Muna say entry. You need to become part of the family of God. Kaya mo na giyahan sa Ginoo ang iyang pamilya. Amen? Now, letter B. The likeness of the gospel. Baptism, gipariha siya sa gospel. So, ang gospel, balik sa A na sad. Sunod. Letter C. Like figure of the gospel. So, meaning, katong baptism, di makaluwas. Kay the like figure of the gospel man. So, nakita ba ninyo ang explanation? Naklaro ba ninyo? O naamoy, naglibog ko atong dapita, naamoy gikalibugan na to? So, klaro kayo ha? So, I hope nga klarohon po rin ninyong tudlo sa inyong mga disciple. Kay dili mga kaigsunan ang baptism makaluwas. The reason kanong baptismuhan ka, because you accepted Jesus Christ, the old nature died, and you need to be buried with Christ so that you will also have the newness of life sama sa pagka-resurrect ni Christ. So sometimes naapa ka din sa kalibutan, you can already experience the new normal for the believers. Amen? Pero inikamatay ni mo, tungod kay na-save naman ka, siguradong langit ang imong kalag. So, wa ka nagpabaptize para malangit. Nagpabaptize ka para ma-experience nimo ang newness of life dinhi sa kalibutan. You can serve the Lord. O na newness of life na to, we are already in the ministry of the Lord. That's the newness of life. That's the new normal. Ngano man, nangalagad ka, nga way sweldo gikan sa pastor. Kaya tanaw sa mga tao, sige mo magkuha na serbisyo na inyong pastor. Di ba abnormal? Niya pili sweldo sa inyong pastor diha. Jimar, pili sweldo. Presign ka, niya, kuman. Pila may sweldo sa inyong pastor diha. Abnormal. Because they cannot see the teaching of the Lord. But for us, according pa sa gisulti ni Paul, it is the power when we follow the guidance of the Lord. May ipakita na to. Amen? Ipakita na to. So, that is the meaning of the gospel. The next topic, ang question mga kaigsunan for the next lesson, what does baptism make me? What does baptism make me? Unsa may mahimong possible result nga mabuhat nako tungod sa baptism. So that is very important lesson, and that is number 5. Okay? So are you learning about baptism? Excited na ba mo mutudlo ano yung baptism? Dili kay nga, save na ka? Today, nabaptize ba? Naman ka na, mga teaching sa uban, Mormons for example, tuo man sila anang gospel. Tuo sila, pero you need to complete it with baptism. Completion ang baptism. No, my friend. Baptism is symbolizing your status as a saved person. It symbolizes the gospel that saves you. So I hope that we really learn from the heart. Good. By heart, good. Ang atong pag-learn from the Word of God. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for the victory this morning. Thank you for teaching us, O God, about the gospel, about baptism, nga mao'y gi-symbolize ang gospel, Lord, sa baptism. And thank you, Lord, for your people that are here, listening, learning. I pray, dear God, that you please allow them to be a channel of this wonderful message to their disciples.
Thank you, Lord, for the opportunity nga naami sa imuhang ministry. We are in service. And I pray, dear God, that you please allow us, Lord, to learn also how to live our life to become free sa pagpangalagad sa imuha, Lord. I pray that you bless us, dear Father, as we continue our prayer meeting this morning, that as we pray together, O God, we can unite our faith and giving glory to your name, O Lord. Thank you so much, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.